pag-usapan po natin ang mensahe natin sa umagang ito. Only one thing is necessary. Amen, mga kapatid. Meron po akong tanong. Sino po dito, sino po Bible character yung alam natin na piniling maupo sa paanan ng Diyos, ni Jesus, upang siya'y makinig ng kanyang turo? Si Mary, yan. Sa Bible po, napakaraming Maria. Ayan, mga kapatid. Napakarami pong Maria, pero ang Mariang tinutukoy po natin ay ang Mariang kapatid ni Lazaro at ni Marta. Sila po ay mga kaibigan ni Jesus. At sa tuwing mababanggit po itong pangalang Maria, she is always found at the feet of Jesus. Si Maria, kung nasaan si Jesus, nandun siya. Kung pag nabalitaan niya kung nasaan si Jesus, laging gustong-gusto niya, malapit siya kay Jesus. Ano kaya ang mayroon kay Jesus at gustong-gusto nitong si Maria? Mga kapatid, I pray sa biyaya po ng Diyos sa pag-aaral po natin ng mensaheng ito sa umagang ito. Ito po'y lalong makapagpa-captivate ng puso natin kay Jesus. Amen. Lalo tayong ma-inlove kay Jesus at lalo natin siyang hangaan sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Kaya wag na natin patagalin. Makibasa po kayo sa akin from Luke chapter 10 verse 38 to 42. As they traveled along, Jesus entered a village where a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary who sat at the Lord's feet listening to his message. But Martha was distracted by all the preparations to be made. She came to Jesus and said, "Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? Tell her to help me." Sabi dun sa sunod na verse, sabi ni Jesus, "Martha, Martha," the Lord replied, "you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, and it will not be taken away from her." Mga kapatid, ang istorya pong ito'y alam na ng marami sa atin. Ano po? Si Kristo or si Jesus ay pumunta sa bahay ni Marta. Mayroon siyang kapatid na si Maria, kung saan si Marta ay abalang-abala sa paghahanda para sa bisita. Samantalang si Maria naman ay piniling maupo sa paanan ni Jesus upang makinig at matuto sa kanyang mga turo. Habang abalang-abala si Marta sa paghahanda, sabi niya kay Jesus, "Panginoon, baliwala lang po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid ko na maghanda ng mag-isa?" Pero ano po ang tugos? Papuntahin nyo nga po, tawagin nyo nga po si Maria upang ako ay tulungan. Inutusan niya si Jesus no? Sabi naman ni Jesus sa kanya, "Marta, Marta, abalang-abala ka. Subalit, iisa lang naman ang mahalaga. Pinili ni Maria ang mahalaga at ito'y hindi mawawala sa kanya." Sa ating pong storya, mga kapatid, obvious naman na pinili ni Maria yung sinabi ni Jesus that only one thing is necessary, and that is sitting at the feet of Jesus. Amen, mga kapatid. What does it mean, sitting at the feet of Jesus? Sitting at the feet of Jesus means a place of stillness. Sabihin nga po natin, stillness. Ito ay lugar ng katahimikan. Ayon po sa ating storya, si Marta, binuksan niya ang kanyang tahanan at ginawa yung kanyang best to be a good hostess. Babaeng punong abala. Sa kabilang banda, si Maria naman, binuksan ang kanyang puso para kay Jesus. Ipinakita yung love niya kay Jesus. Paano? Naupo siya sa paanan ni Jesus upang makinig sa turo niya. She devoted her time with Jesus. Madalas po kapag tayo ay napupuntahan ng bisita, sino po dito nakakaranas na magbisita sa bahay or magkaroon ng bisita sa bahay? Amen. Praise God. Kapag tayo napupunta ng bisita, para tayo si Marta. Kasi minsan, nagiging hilong-talilong tayo. Alam niyo po yung hilong-talilong? Yung hindi natin maintindihan, hindi tayo magkaintindihan at aligagang-aligaga. Hindi tayo magkaintindihan pag alam na may dadating na bisita. Naku, kailangan linisin hanggang kasulok-sulukan. Parang gusto mong biglang baliktarin yung iyong bahay.
para maging maayos pagdating ng bisita. Relate kayong mga kapatid? Hindi tayo magkaintindihan. Tayo din dati, nung tayo nasa mixture teaching pa, kung inyo pong naaalala at atin pong i-recall, padamihan po ng ministry involvement ang labanan noon. Naalala ko po nung kami mga kabataan pa. Sabi ko nga doon kami lumaki sa mga awiting yon. Padamihan ng ministry involvement. Para bagang ang iyong qualification ay pag marami kang ministry sa church. Maraming church activities, kabi-kabila. Parang ang si Marta. Hindi masyadong napapansin si Lord at ang kanyang tinapos na gawa para sa atin sapagkat sa mga gagawin or activities naka-focus sa mga assigned task sa atin. While Martha labored, Mary listened. Eh mga kapatid, ang laki ng diferensya ng respond ng magkapatid. Tama mga kapatid? Napakalaki. Mary listened. She sit at the feet of Jesus where she found stillness in Jesus' presence. Eh mga kapatid, yun ang natagpuan ni Maria. Bakit kaya mayroong katahimikan or mayroong kapayapaan sa presensya ni Jesus? Huwag na natin patagalin mga kapatid because in Jesus, we can forget our cares. Sabi po sa 38, verses 38 to 39, as they traveled along, Jesus entered a village where a woman named Martha welcoming him into her home. She had a sister named Mary who sat at the Lord's feet listening to his message. Habang si Martha ay abalang-abala, aligagang-aligaga, distracted, busy sa pag-prepare. Siguro sa panahon natin ngayon, sabi ko nga kanina, pag may bisita, ilalabas lahat ng maganda. Ilalabas lahat ng bago. Yung pinakatago-tago, yung gintong kubyertos, yung magagandang plato, yung mga yayamanin na tablecloth, ay biglang ilalabas. At yung pinakamasarap at espesyal na menu ay ilalabas para sa bisita. Relate mga kapatid? Samantalang, si Maria ay nakaupo at kalmadong nakikinig sa turo ni Jesus. May something kay Jesus. May something kay Jesus that made Mary captivated by Jesus. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagkat sa pagpasok pa lamang ni Jesus sa tahanan ni Marta, walang ibang nakakuha ng atensyon ni Maria kundi si Jesus. Ayan mga kapatid, diga, naupo nga siya Naupo agad siya at siya ay kalmadong nakinig kay Jesus. Sa kabila ng dapat sana'y abalang-abalang tumutulong siya kay ate sa pag-prepare. Mary sees nothing but Jesus. Mary cares only Jesus. Amen mga kapatid? Sa panahon natin ngayon na napakarami ng mga kaaligagaan, sino po dito ang minsan ay naaaligaga? Ngayon po ay pasukan na. Kung ikaw ay may mga anak na pumapasok, di ka po mga mamis, maaga tayong gumigising dahil nagpiprepare tayo, hindi tayo magkaintindihan sa paghahanda ng pagkain ng ating mga anak, yung babaunin ng ating mga anak. Napakadami ng ating mga pinagkakaabalahan, napakadami ng ating mga pinagkakabisihan. Hindi maubos-ubos ang pinagkakaabalahan at pinagkakabisihan ng mga tao. Maraming paghahanda. Hindi din maubos ang mga paghahanda. Sa bahay na lamang. Tama mga kapatid? Sa bahay na lamang. Sabi nga nung ibang mga nanay, magaling pa ang pumasok ka sa opisina, 8 to 5, may sweldo ka pa. Pero pag nasa bahay, kahit mag 8 to 5 ka, hindi pa rin tapos ang gawain. Pero wala ka namang sweldo. Ang masaklap pa, mareklamo pa yung mga kasama mo. Tama mga kapatid. So sa bahay pa lang, ang dami ng kaaligagaan na pwede natin gawin. Sa trabaho, ganun din. Sa pag-aaral, napakadaming pinapagawa ni teacher. Kahit nga bagyo, meron silang mga take-home or meron silang mga online class. Sa negosyo, busy-busy ang marami sa negosyo. Wala pong masama dyan mga kapatid. Sa future, yung iba po masyadong aligaga sa future. Paano na kaya ako pag ako'y tumanda?
Sino kaya ang kukupup sa akin at sino ang magpapakain sa akin? Sa investments, maraming aligaga sa investments. Fame, popularity, kahit nga yung flood control funds. Saan ko napunta yun? Kahit yung flood control funds, di po ba? Saan kaya napunta yun? Hindi magkaintindihan kung alin ang uunahin. Napakarami po ng mga kumukuha at umaagaw ng ating atensyon, mga kapatid. Sa dami ng gustong gawin at ma-achieve para kay Lord. Meron pong ganyan. Dami ng turo ng nauuso ngayon. Salamat sa church na ito, iisa lang ang ating mensahe. Si Kristo lamang at ang kanyang tinapos na gawa. Dami ng nauusong turo. Pinapakinggan, ang dami ng mga pinapakinggan na upang makatiyak na ligtas at napatawad sa kasalanan. Ang dami rin ng mga turo para mapanatiling ligtas at napatawad sa kasalanan. May mga turo na paano kaya bumait. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Paano bumait at makatiyak na sa langit? Pupunta. Ang dami ng mga turo, paano kaya mas mapapalapit sa Diyos? Mga turo na, paano kaya kaawaan at kahabagan ng Diyos? Nahabag na po at naawa ang Diyos. Amen? Mga turo kung paano pagpapalain. Mga turo kung paano mo masusunod ng perpekto ang 10 utos. Hirap. Ang daming kailangan. Ano mga kapatid? Parang si Marta. Alam mo bang sa sobrang dami ng iyong kaaligagaan, ang magiging resulta, ikaw ay magreklamo. Ama, ano pong sabi dun sa verse 40? But Martha was distracted by all the preparations to be made. She came to Jesus and said, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? Tell her to help me. Mga kapatid, sa dami ng pinagkakaabalahang ito at mga kaaligagaan ng tao, tandaan po natin, but only one thing is necessary for you to forget your cares, and that is Jesus. Amen mga kapatid. Palakpakan po natin si Jesus. Hallelujah. Sa dami ng ating umaagaw ng ating mga attention, pero isa lang po ang mahalaga. Sa dami ng mga turo na dapat nating pinapakinggan at naririnig, iisa lamang ang turo. Ang turo patungkol kay Kristo at sa tinapos niyang gawa. Amen mga kapatid. Jesus in His finished work on the cross and resurrection. Si Kristo lamang at ang kanyang tinapos sa gawa doon sa krus, ang tanging mensahe na mag-aalis ng ating mga kaaligagaan at pag-aalala, lalo na sa ating katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Amen mga kapatid. Dahil sa tinapos sa gawa ni Kristo mga kapatid, tayo ay natubos na at napatawad na sa ating mga kasalanan. Yan po ang magandang balita mga kapatid. Yan ang mensahe na masarap marinig. Na ikaw ay napatawad na at natubos na sa iyong mga kasalanan. Ano pong sabi ng Ephesians 1:7? Ito po alam na natin. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Alam mo ba magandang balita kapatid? Pagdating sa problema sa kasalanan, wala ka nang aalalahanin pa. Bakit? Sabi ng Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Ano magandang balita mga kapatid? Ang magandang balita mga kapatid, pagdating sa ating katubusan, kaligtasan at kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, wala na tayong problema. Amen? Sapagkat ang lahat ng ito ay binayaran ni Kristo. Hindi lang dyan natatapos ang magandang balita mga kapatid. Ikaw ay bayad na sa lahat ng iyong kasalanan at atraso sa Diyos. At the same time, ang kabayarang ito ay magpakailanman. Ibig sabihin, hindi ito uulitin or hindi ka na ulit pwedeng magkautang sa Diyos. Bakit? Anong sabi ng Hebrews 9:12? With His own blood, not the blood of goat and calves, He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever.
Wow! Wala ka nang aalalahanin para sa iyong katubusan, para sa iyong kaligtasan at sa kapatawaran ng iyong kasalanan sapagkat ang sakripisyo ni Kristo ay minsan lamang at ito'y epektibo magpakailan-kailan paman. Amen mga kapatid, bakit ka mag-aalala? Tanging ang mensahe lamang ng tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay ang nag-iisang mensahe na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at nag-aalis ng ating mga kaaligagaan. Amen mga kapatid, tanging ang mensahe lamang ng tinapos sa gawa ni Kristo ang naglagay sa atin sa lugar ng katahimikan. Amen. Katahimikan mula sa ating mga concerns, sa ating mga anxieties, at sa ating mga worries. Sa dami po ng overwhelming circumstances sa ating paligid, sino po dito nakakaranas? Yung mga, ano bang Tagalog sa overwhelming? Nakakalulang sitwasyon. Totoo naman mga kapatid, ang weather nga lang po, hindi na natin mapredict kung alin ang tag-ulan at alin ang tag-araw. Tama mga kapatid? Kaya napakadami po ng mga nakakalulang sitwasyon sa ating mga personal na buhay at karanasan. Minsan nagtatanong tayo, bakit kaya nangyari ito sa akin? Or bakit kaya ako nagkaganito? Or bakit sa dinami-dami ng tao, bakit kaya ako dumadaan sa problema? Bakit kaya sunod-sunod ang aking problema, sunod-sunod ang aking pagsubok, sunod-sunod ang aking overwhelming circumstances? Huwag kang maaligaga kapatid. Ibig sabihin, normal ka. Mga kapatid, kasi pag wala ka ng problema, ikaw ay ano? Patay na. Kasi ang patay wala namang magagawa. Kahit magkagulo kayo dyan at hindi kayo magkanda o gaga, wapakels ang patay. Tanong mo sa iyong katabi, gusto mo ba yon? Di ba mga kapatid? Mga kapatid, gaya ni Mary. Mary sees only Jesus. Kaya nga po ang paalala sa atin ng Hebrews chapter 12 verse 2, ituon ang ating paningin kay Jesus lamang. Sabi doon sa NIV, fixing our eyes on Jesus. Looking to Jesus. Keeping our eyes on Jesus. Focusing our eyes on Jesus. Kapag kay Kristo tayo lagi nakatingin sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, nawawala ang ating mga kaaligagaan at mga isipin. Amen? Why? Because Jesus cares for you. Amen? Yun po ang sabi ng 1 Peter 5:7. Si Kristo ay nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Sa atin po mga pinagdadaanan, mga alalahanin at isipin, hindi naman po tayo pinapanood lang ni Jesus. Amen, kapatid? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi naman pinapanood ka lamang ni Jesus. May ginawa si Jesus sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano po ang paalala sa atin ng Philippians chapter 4? Verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Anong sabi sa verse 7? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, ang totoong peace po ay hindi naman natatagpuan sa ating mga positive thinking lang. Hindi rin ito natatagpuan kapag maganda ang pakiramdam natin. I feel good. Ta-na-na-na-na. Hindi po yan ang totoong peace, mga kapatid. Or kapag maganda ang relasyon mo sa iyong sarili at sa ibang tao. Ang tunay na kapayapaan po, or real peace, comes from knowing what Jesus did for you. Amen, mga kapatid. Ang real peace po comes from God, knowing that He is in control no matter what. Amen? Kahit maraming bad news around you, manood ka nga lang ng mga hearing sa Senado. Minsan matatapos nakakainis. Ano po mga kapatid? Hindi mo alam, bilyon-bilyon pala yung budget doon sa flood control. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar sa Pilipinas. Parang may hugot si Pastora. Wag na po kayong manood ng mga hearing para
Hindi kayo nagagalit, mga kapatid. Pero madami talaga pong bad news around you. Pero mga kapatid, sa mga pangit na sitwasyon na nangyayari sa atin, sa personal, o maging sa ating paligid, kailangan po nating magdesisyon. You have to decide to turn to God's word and promises. Amen? Ang iyong kamalayan or ang ating kamalayan kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin, ang tanging antidote na makakaalis ng ating mga pag-aalala at mga ating mga pinoproblema. Amen, mga kapatid? Yan lang po. Wala pong iba. Walang ibang formula, walang ibang solusyon. Si Kristo lamang. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Ito lang, may ginawa si Kristo, hindi lang para sa ating kaligtasan. Tandaan natin, mga kapatid, may ginawa po ang ating Panginoon, hindi lang para i-secure ang ating kaligtasan, na pag nilisan natin ang mundong ito, tayo ay pupunta kay Lord. Hindi lang po. Hindi lang eternal destination ang sinecure ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Maging ang ating paglalakbay sa buhay na ito, may ginawa si Kristo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya tanging kay Kristo lamang po natin matatagpuan yung peace, yung calmness, at yung stillness. Tanging kay Kristo lamang. Anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Sino po ditong mananampalataya na? Dapat lagi tayong conscious sa abiding presence ng Diyos sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Dapat lagi tayong conscious na hindi lamang tayo may eternal destination, but at the same time, every step and every move na gagawin natin sa paglalakbay natin sa buhay na ito ay sinigurado ni Kristo. Amen, mga kapatid. His finished work on the cross and resurrection, tumingin tayo kay Jesus. Saan po tayo titingin? Kaya nga napakaganda nitong ating ito eh. Lagi tayo doon tingin. Kapag naa-anxious tayo, sino po dito nakakaranas na paminsan-minsan ay nag-aalala? Nung isang araw, nagpunta kami doon sa clinic. May nag-check up doon ng creatinine, cholesterol, sugar. Bigla ako napaisip, makapagpa-test kaya? Ano na kaya ang level ng aking creatinine, ng aking sugar, ng aking cholesterol? Kapag tayo po ay naa-anxious, tumigil po tayo. Stop. Shift your worried mind and tell Philippians chapter 4, verse 6. Diba, sabi doon, do not be anxious. Sabihin mo sa iyong sarili. Bilang mga mananampalataya ng bagong tipan ng biyaya, dapat conscious tayo lagi sa tinapos sa gawa ni Kristo para sa ating sitwasyon. Alam niyo po bang sa bawat sitwasyon ng buhay natin may ginawa si Kristo? Sa iyong pangangailangan, tandaan mo kapatid, may ginawa si Kristo. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ibig sabihin, the more na dumarating ang iyong mga pangangailangan, hindi naman kayang i-overtake nito ang biyaya ng Diyos. Amen, mga kapatid. May ginawa si Kristo, sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Si Kristo, ang darling ng heaven, hindi nga naipagdamot ng Diyos. How much more ang ating mga pangangailangan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa iyong sakit at karamdaman, may ginawa si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ikaw at ako ay gumaling. Kapag ikaw ay may sakit at karamdaman, sabihin mo sa kanya yung 1 Peter 2:24. Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay gumaling. Sa iyong mga takot, may ginawa si Kristo. Kung tayo po ay mapanuri sa ating pagbabasa, napakarami po ng mga fear not verses. Do not fear. Bakit? Yung paglalakbay po natin dito sa mundong ibabaw ay punong-puno ng mga bagay na maaring makapagpatakot sa atin. Pero dahil gracious ang ating Diyos, nag-provide siya ng mga pangako at ng kanyang salita na pwede nating panghawakan sa mga panahon na maaring tayo ay matakot. Amen, mga kapatid. Sa iyong mga kahinaan at kapaguran, may ginawa si Kristo.
Kaya nga nasasabi mong, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi naman sa sarili mong lakas. Sa lakas na nagmumula kay Kristo. Amen mga kapatid. Sa iyong sa iyong mga kahirapan at kakapusan, may ginawa si Kristo. Alam na alam nyo, 2 Corinthians 8:9. Si Kristo, bagamat siya ay mayaman, ay naging mahirap upang sa kanyang kahirapan, ikaw at ako ay yumaman. Amen mga kapatid. Dahil nangyari kay Kristo yung 2 Corinthians 8:9, ang naging resulta nito para sa yung 2 Corinthians 9:8. My God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need. Amen mga kapatid. So pansinin po natin mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan po natin, mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakakaraniwan, may ginawa si Jesus at ito'y nagbibigay sa iyo at sa akin ng kapayapaan. Amen mga kapatid. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Sitting at the feet of Jesus is a place of stillness because in Jesus we can forget our cares and letter B, we can feed our soul. Sabi po dun sa verse 39, she had a sister named Mary. Anong ginawa ni Mary? Who sat at the Lord's feet listening to His message. Tignan niyo po, si Marta, aligagang-aligaga about physical nourishment. While Mary was more concerned with getting her soul fed. Amen mga kapatid? Sa presensya ni Jesus, we will find food for our souls and strength for our journey. Tandaan natin mga kapatid. May mga Kristiyano po, mahina at pagod. Kulang sa spiritual vitality. Kasi hindi sila aware sa presensya ng Diyos sa buhay nila. And not taking time to feed in Him. Kaya nga tingnan niyo po sabi ni Jesus sa Matthew 4:4. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mahalaga na alam natin kung ano ang sinabi at ginawa ni Kristo sa bawat sitwasyon natin. Amen mga kapatid. Kaya nga ito yung paalala sa atin ng Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. My son, para kanino po yan mga kapatid? Para sa atin po yan. Para yan sa mga mananampalataya. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Wow. Sa anumang sitwasyon at mga pinagdadaanan natin, palaging may katapat na pangako ang salita ng Diyos na magbibigay ng buhay at kalakasan para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid. Hallelujah. Thank you Lord. Si Jesus palagi nga siyang may paanyaya. Anong palaging paanyaya ni Jesus? Come to me. Bakit tayo inaanyayahan ni Jesus? Kasi sa presensya ni Jesus, we can learn and rest in Him. Amen mga kapatid. Anong sabi sa Matthew 11:28? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano pong pangako ni Kristo sa ating mga kaaligagaan, sa ating mga kakapusan, sa ating mga kapaguran? Kapahingahan. Amen mga kapatid. In Jesus we can rest. Sabi mo siyang katabi, kay Kristo pwede kang mamahinga. Amen. In Jesus, we are at rest. Amen. Kaya nga po ang mensahe ng tinapos sa gawa ni Kristo, ang tanging mensahe na dapat lagi at paulit-ulit po nating pinapakinggan. Kasi ito'y nag-aalis ng ating mga kapaguran at nagbibigay ng kapahingahan para sa atin. Amen. Pakainin natin ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa. Ano pong sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2? Like newborn infants, desire the pure milk of the word, so that by it you may grow into your salvation. Anong ibig sabihin mga kapatid? Sadyain.
Yun po bang pagkain ng physical sinasadya? Abay, pag hindi mo sinadya, ikay magugutom. Tama, ikaw ay mamamayat. Ganon din sa pagkain espiritual. Ang pagkain espiritual or pagkain ng salita ng Diyos ay dapat sinasadya. At ang pagkain na dapat na sinasadya nating kainin ay ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. You should long for the pure milk of the Word. Yung finished work. Huwag pong junk food ang ipakain natin sa ating kaluluwa. Ano po ba ang junk food? Matters of the world. Amen mga kapatid? Huwag tayong mapuno ng napakaraming kaaligagaan. Huwag tayong masyadong competitive. Ang buhay ay hindi karera. Diba sabi yung mga singers na ang buhay ay hindi karera. At mga alalahanin sa buhay, kundi salita ng Diyos upang maging malakas at malusog. Mga kapatid, wag po tayong masanay na minemeditate natin ay matters of the world. Huwag tayong masanay na minemeditate natin ay ang problema, ang pinagdadaanan. Hindi ko po sinabing takasan natin. Pero huwag po ito i-meditate natin. I-meditate po natin ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, may ginawa si Kristo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga post pa lang po ng ating church, sino po nakakabasa at nakakakita ng mga post ng ating church? Bukod po ang sa church, bukod ang kay pastor. Abay, pag ganyan mo, wala ka ng ibang makikita. Mga kapatid, sa mga post pa lamang po ng ating church, napakarami po nating pwedeng ipakain sa ating kaluluwa. Take time to read and eat it. Mga kapatid, bago mo i-share, basahin mo muna. Hindi naman yung pag nakita natin i-share agad at saka like. Tama mga kapatid, tayo muna ang unang magbasa. Tayo muna ang unang kakain. Tama mga kapatid, tayo muna ang unang masasarapan. Di ka po ang isang pagkain na masarap. Masarap i-share pag una mong natikman. Mga kapatid, kaya wag lang tayong share ng share at like ng like. Basahin muna natin. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Meron po ba tayong natututunan? Amen. At the feet of Jesus is a place of stillness because in Jesus we can forget our cares, we can feed our souls, and letter C, we can focus our priorities. Sabi po dun sa verse 39, she had a sister named Mary who sat at the Lord's feet listening to His message. Kung babalikan po natin ang istorya ng buhay ni Marta, makikita po natin ang priorities ng bawat isa. Tama po? Marta is concerned in preparing and serving for the guest. Works, efforts. Tama mga kapatid? While Mary is concerned in the presence of Jesus. Sitting at the feet of Jesus. Kasi bakit? Meron doong kapayapaan. Meron doong katahimikan. Mga kapatid, yung pong level ng ating spirituality or growth ay maa-achieve po natin directly kung ano ang mensahe na pinapakinggan natin. Doon tayo lalago. Tama mga kapatid, kaya nga anong tagubilin sa atin? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng spiritual growth. Doon po nakadepende ang spiritual growth natin at yung oras na ginugugol natin with God's presence. Ibig sabihin po, the more mo naririnig ang mensahe ng biyaya, the more time na ini-spend mo sa pakikinig, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, the more nare-renew ang iyong isip. Di po ba yun ang paalala sa atin ng Romans 12:2? Paano tayo magre-renew ng ating isip? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, the more tayo nakakapakinig ng finished work ni Jesus, the more ka naniniwala at umaayon ang iyong isip. Mga kapatid,
Kaya nga para maging buhay sa'yo at magkatotoo sa'yo ang lahat ng resulta ng tinapos na gawa ni Kristo, lagi mo itong pakinggan, lagi mo itong basahin, ito'y iyong ulitin, para yung mind mo umaayon doon. Sabi ng salita ng Diyos, ako'y magaling na. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y magaling na. Sabi ng salita ng Diyos, sa kahirapan ni Kristo, ako'y naging mayaman or ako ay umunlad. Kaya kahit papagbukas mo ng rep, ang laman ay uling. Tubig na malamig. Minsan nga po yung uling hindi nakasaksak. Dahil mahal daw ang kuryente. Pero ano ba ang sabi? Kay Kristo, ikaw ay pinaglubos ng pinagpala at pinaburan. Philippians 4:19. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, hindi kayang overtake ka ng iyong pangangailangan. Ang supply at provision ng Diyos dahil ito'y nagmumula sa kanyang kayamanang hindi nauubos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kailangan nating, kapag po renewed ang mind natin, mga kapatid, maaari nating sabihin sa sitwasyon natin with confidence or confidently, masasabi natin over and over sa problema natin at sa mga overwhelming circumstances natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa sitwasyon mo at sitwasyon ko. Amen, mga kapatid? Di po ba ganun na tayo ngayon? Kapag may problema tayo, hindi na, nandyan yung problema, wag natin takbuhan. Hindi ka duwag. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Pero yung strength sa pagharap at pag-handle ng problema ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Kasi renewed ang mind mo, alam mo na may ginawa at tinapos si Kristo sa iyong sitwasyon. Nangako ang Diyos, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Hindi ka nag-iisa. Mga kapatid, hallelujah. Ganun po yun. Kailangan nating paulit-ulit na naririnig ang mensahe ng biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo. Kasi kung hindi, nalalagay po sa panganib ang puso ng ating karanasan. Ibig sabihin, napapagod tayo. Hirap, burnout, and out of focus. Tama, mga kapatid? Yung biyaya sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, ito'y nagligtas sa atin. Hindi lamang ito nagligtas sa atin, ito rin ang nagtuturo sa iyo at sa akin para sa isang matuwid na pamumuhay. Kung paano mo ihahandle ng tama yung iyong overwhelming circumstances ay biyaya ng Diyos. Anong sabi ng Titus chapter 2, verse 11 to 12? Alam na din po natin itong mga kapatid. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Tignan mo, kapatid, kaya ka nandito ngayon kasi hindi ka aliga sa maraming bagay ng mundo. Iisa lang ang focus mo. Ang gusto mo ay magpuri at sumamba sa ating mahabaging Diyos. Amen, mga kapatid. Biyaya ng Diyos po yan. Biyaya ng Diyos kung bakit ka narito ngayon. Biyaya ng Diyos kung bakit nagkaroon ka ng kakayahang makapag-desisyon ng tama. Amen, mga kapatid. Biyaya din ng Diyos ang nagpapabago sa atin. Sino po dito ang binabago ng Diyos araw-araw? Binabago mo ako araw-araw. Anong sabi ng 2 Corinthians 3:18? And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Tignan mo yung katabi mo ngayon, kapatid. Alam mo bang yan ay pabago ng pabago? Yan ay paganda ng paganda? Pagwapo ng pagwapo? Pabait ng pabait? Mas mabait yan ngayon kaysa kahapon. Kasi kahapon nangangagat yan. Ngayon tamed na siya. Sa biyaya ng Diyos. Biyaya po ng Diyos ang nagbabago sa atin. Bakit kaganda mo ngayon? Biyaya ng Diyos. Bakit ikaw ay parang hindi natanda? Mortal? Biyaya ng Diyos. Amen? Binabago tayo ng biyaya
ng Diyos. Biyaya din ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo ang umaakay sa tao upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang sabi ng Romans chapter 2 verse 4. Or don't you think lightly of the riches of His kindness and restraint and patience, and not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Ang magsisi po at tumalikod sa kasalanan, hindi po yan tinuturo ng kautusan, hindi po yan kayang ibigay ng kautusan, pero kaya yang gawin ng biyaya ng Diyos. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Hearing the message of Jesus' finished work on the cross should be our priority. Tandaan po natin ito, mga kapatid. The more natin pinapakinggan ang tinapos na gawa ni Kristo, the more time we spend at His feet, the easier it is to make it a priority in life. Totoo naman, nagiging lifestyle natin, tama? Kapag ikaw ay nagbabasa, nagme-meditate, kapag lagi mong naririnig ang finished work ni Jesus, nagiging lifestyle mo yan. Kulang nga yung iyong araw pag hindi ka nakapakinig. Tama, mga kapatid, nagiging lifestyle po yan, mga kapatid. Ganun po yun. At tandaan po natin, the larger He gets in our eyes. Alin? Yung tinapos na gawa ni Kristo. The smaller other things, like anxiousness and worriedness, seems to become. Diga? The smaller other things. Lumiliit. Bakit? Nakikita mo yung ginawa ni Kristo. Ang nakikita mo may ginawa pala ang Diyos. Hindi pala ako dapat magmukmuk, hindi pala ako dapat mag-iyak-iyak at magpagulong-gulong. Kasi ang totoo, may ginawa naman si Kristo sa sitwasyon ko. Amen, mga kapatid. Ibang attitude natin ngayon, mga kapatid, under the new covenant of grace. Dati ang minamagnify natin, problema, pagsubok, overwhelming circumstances. Pero ngayon namin na-magnify natin, ano ang ginawa at tinapos ni Kristo doon sa mga overwhelming circumstances na iyon. Amen, mga kapatid? That is why listening to Jesus and His finished work must be a priority. Tignan niyo po, mga kapatid, kapag kay Jesus tayo lagi nakatingin, lumiliit at nawawala ang ating mga isipin at mga pag-aalala. Amen. Ano pong sabi ng Philippians chapter 4 verse 8? And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Hindi ba ang lahat ng yan nasa tinapos na gawa ni Kristo? Palakpakan po natin si Jesus. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Mag-recap nga po tayo, mga kapatid, that the feet of Jesus is a place of stillness because in Jesus we can forget our cares, we can feed our souls, we can focus our priorities, and last, we can be fully satisfied. Sabi po dun sa verse 41 at saka 42, Martha, Martha, the Lord replied, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, and it will not be taken away from her. Mga kapatid, ano kaya yung good portion na sinasabi ni Jesus? Sa pag-upo ni Maria sa paanan ni Jesus, nakatagpo si Maria ng fulfillment and contentment. Ano po ba pag sinabing contentment? Ito yung state of happiness and satisfaction. Sapagkat hindi na aligaga si Maria sa kung ano ang mga kailangan at dapat ihanda, kasi ang maupo sa paanan ni Jesus ay sapat na. Amen? Sa presensya ni Jesus ay sapat na upang siya'y maging masaya. Wow! Mary has chosen the good portion sapagkat ang pakikinig ni Maria kay Jesus ay higit pa sa kayamanan dito sa mundo na hindi pa nadidiskubre. Nakatagpo si Maria ng acceptance and contentment. Ikaw ba naman ang dalawin ni Jesus? Relate nga po natin, kung isang araw kaya pumunta sa bahay natin si Jesus. Wow. Diga? Nakatagpo si Maria
ng acceptance and contentment, ang dalawang bagay na resulta ng paglapit at pakikinig sa paanan ni Jesus. Sapagkat si Jesus mismo ang nangako at nagsabi that we can find rest in Him. Balikan po natin yung Matthew 11:28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano pong pangako ng Diyos? Kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Masarap po maupo sa paanan ni Jesus sapagkat mayroon siyang paanyaya na sa ating mga pakikibaka, sa ating mga kapaguran, sa ating mga kabigatan, sa ating mga nakakalulang sitwasyon at sa lahat ng mga nagpapahirap sa iyo at sa akin, lumapit tayo kay Jesus. Amen mga kapatid? At ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan sa lahat ng mga nagpapahirap at nagpapabigat sa iyo. Mga kapatid, hindi po ako nangako niyan. Si Jesus po ang nangako niyan. Amen mga kapatid? Tanging si Jesus lamang ang may pangako ng kapahingahan upang sa iyong paglapit, ito'y iyong maranasan. Truly in Jesus, we can rest in peace. Oh, kala nyo, pampatay lang yung rest in peace, ha? Ay pag namatay nga na hindi born again, hindi yun rest in peace. Tama mga kapatid? Alam mo bang kahit buhay ka pa, pwede kang sabihan na you can rest in peace? Sabihin mo nga sa iyong katabi, rest in peace, kapatid. Tama mga kapatid, truly in Jesus we can rest in peace. Bakit? Kasi under the new covenant of grace, we can always rest in peace because our rest is by agreeing with Jesus that it is already finished. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Kung ikaw ay mananampalataya ng bagong tipan ng biyaya, you can always enjoy rest in peace. Bakit? Sapagkat dahil kay Kristo tapos na ang lahat ng iyong alalahanin. All our worries are gone patungkol sa katubusan at kapatawaran sa kasalanan. Binayaran ito ni Kristo. He paid in full more than enough to pay all the sins of the world. Colossians 2:13, balikan nga po natin. Ilang kasalanan ang pinatawad sa iyo ni Jesus? All. He forgave us all our sins. Dahil kay Kristo tapos na ang iyong mga kakapusan at kasalatan. Sapagkat si Kristo na mayaman ay naging mahirap upang sa kanyang kahirapan, ikaw ay maging mayaman. Amen mga kapatid. Nangyari kay Kristo yung 2 Corinthians 8:9. Pero ang magandang balita, ang naging resulta nito para sa iyo, 2 Corinthians 9:8. Ano pong sabi sa 2 Corinthians 9:8? And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good work. Sarap ano mga kapatid? Dahil kay Kristo, kaya nangyari sa atin yan. Dahil kay Kristo tapos na ang anumang kaparusahan at kahatulan. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 1? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sino po dito nakipag-isa na kay Kristo? Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, nanampalataya ka sa kanyang tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, wala nang natitirang kahatulang parusa para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil kay Kristo, tapos na ang lahat ng sumpa dahil sa kasalanan. Only blessings remain, mga kapatid. Colossians 3:13-14. Ano pong sabi doon? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing promised to Abraham would come to the Gentiles in Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Pag sinabi ng doktor na mayroon kang sakit na namana mo sa iyong ninuan, huwag mong tanggapin. Amen. Kasi malinaw ang sabi ng Colossians 3:13-14. Amen. Putol na, tapos na ang lahat ng sumpa. Ang natitira na lamang ay ano? Pagpapala. Amen. Pagpapala lang ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Yan ang magandang balita, mga kapatid.
kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Wala nang kahirapang natitira sa'yo, lahat lamang ay pagpapala dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, tapos na ang pagmamakaawa sa mga pagpapala at pabor ng Diyos, sapagkat ikaw ay laging target at tinutugis-tugis na mga pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. Anong sabi ng Psalms 23 verse 6? Surely, hindi po ako may sabi niyan, pero tiyak. Siguradong sigurado. Wala pong mas titiyak pa dun sa salitang, surely. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Langako ang Diyos sa Jeremiah 32 verse 40. Hindi siya titigil ng paggawa ng mabuting bagay para sa iyo at para sa akin. Sabi ng Ephesians 1:3, kay Kristo ikaw ay lubos ng pinagpala at pinaburan. Oh, sarap mga kapatid. Tigang sarap pabalik-balikan, ulit-ulitin. Kain-kainin, nguya-nguyain. Amen mga kapatid. Dahil kay Kristo tapos na ang iyong mga pag-aalala, na baka mawala ang iyong kaligtasan, na baka pag nakakumit ka ng kasalanan, naku, hindi na yata ako ligtas, o nagdududa ka na ikaw ay ligtas. Hindi ito mawawala kapatid. Hindi mawawala ngayong kaligtasan sapagkat dalawang may hawak sa iyo. John 6:39, hawak ka ni Jesus. Hawak ka ni Jesus. Hindi lang si Jesus, hawak ka rin ng Ama. Anong sabi ng John 10:28-30? Dalawa silang may hawak sa iyo. Paano ka ngayon mawawalan ng kaligtasan? Amen mga kapatid. Kaya ang kaligtasan po natin hindi nakadepende sa atin. Amen? Ito'y nakadepende sa kakayahan ng Diyos, for He is able to save us completely from the guttermost to the uttermost. Palakpakan nga po natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kay Kristo tapos na ang pagiging talunan mo. Hindi ka natalunan. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. Sabi ng Romans 8:31, God is for us. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, praise be to God who gives us the victory through Christ, through Lord Jesus Christ, through our Lord Jesus Christ. Wala ka na, hindi ka natalunan kapatid. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng tinapos sa gawa ni Kristo, inilagay ka ni Kristo doon sa winning side. Amen. Si Kristo ay lumaban, siya ay nagtagumpay, at ang tagumpay ni Kristo ay binigay niya para sa iyo at para sa akin. Manatili ka doon sa winning side kasi doon ka nilagay ni Jesus. Amen mga kapatid. Hallelujah. Sarap. Paano ko tatapusin ito? Dahil kay Kristo, hindi na magsasara ang pintuan ng langit. Hindi mo kailangang bombahin. Bombahin natin ang pinto ng langit. Hindi na. Dahil kay Kristo, ang trono ng mahabaging Diyos ay laging bukas. 24/7, all the time, anytime, we can come boldly to the throne of His grace. Hindi magsasara mga kapatid. Ang kagandahan sa trono ng biyaya ng Diyos, hindi nagsasara, hindi na out of coverage area, hindi na lolobat, hindi poor ang signal sapagkat ito is smart and global. Amen mga kapatid. Dahil kay Kristo, ang lahat ng iyong kagutuman at kapaguran ay tapos na because He alone satisfies. Si Kristo palaging may paanyaya na sa paglapit natin sa Kanya. Nais niya na sa sino mang magre-respond sa Kanyang paanyaya ay makaranas ng kapahingahan at kabusugang nagmumula sa Kanya. Sino po dito ang pamilya dun sa storya ng 2 isda at 5 tinapay? Mababasa po natin ito sa Matthew 14, verse 15-20. Tignan niyo pong ginawa ni Jesus. Ayun, sabi doon, we can come boldly. Sabi po doon sa Matthew 14, verses 19. Sabi po doon, and He told the people to sit down. Ito po yung pagpapakain sa 5,000 lalaki. Pagpapakain sa 5,000 lalaki. Sabi nung mga alagad, meron lang po tayo ditong 2 isda at 5 tinapay. Sabi ni Jesus, dalhin mo yan dito. Pinaupo niya ang mga tao. Tignan niyo po, kay Kristo laging may kapahingahan. Tama.
Anong unang pinagawa ni Jesus? Pinaupo ang mga tao. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. May kasunod pa po ba yun, mga kapatid? Meron pa yun. And they all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Pansinin natin, mga kapatid, excess food reveal excess grace. Jesus gives us grace for our need. And He gives us extra grace that we don't need. Until we are overflowing and spilling grace all over the place. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kabusugang ibinibigay ni Kristo para sa iyo at para sa akin ay kabusugang hindi sakto lang. Hindi ito kabusugang tama lang. Ito'y kabusugang nag-uumapaw, tuloy-tuloy, walang tigil, walang humpay, walang hinto, sobra-sobra, lavish. Amen, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, nararanasan natin yung pagiging kumpleto at pagiging perpekto because He alone satisfies. Hallelujah. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Jesus told them, no one comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again. Mga kapatid, magtatapos na po ako. Tunay ngang only one thing is necessary. Iisa lamang ang mahalaga, iisa lamang ang tinig na kailangan nating marinig. Jesus only. Iisa lamang ang mensahe na dapat nating laging naririnig. Jesus finished work on the cross and resurrection. Ang nag-iisang mensahe sa ikalalakas ng mga ligtas na at ikaliligtas naman ng mga hindi pa ligtas. In closing, mga kapatid, gusto ko po tingnan natin itong 2 talatang ito. Ito po'y magkaibang eksena kung saan nagsalita ang Diyos. Sabi po dun sa John 6:35. Hindi po, sabi po dun sa Matthew 3:17 yan. And suddenly, a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi po yan ng Ama matapos bautismuhan, o nung binabautismuhan si Jesus. Isa pa pong eksena sa Luke chapter 9, verse 35. Then the voice of God thundered from within the cloud. This is my Son, my beloved one. Listen carefully to all He has to say. Mga kapatid, sa 2 pagkakataong yan po, nagsalita ang Ama. At ito'y patungkol sa kanyang anak. Amen po. Walang ibinida ang Ama, only His Son. Only Jesus. God's voice is all about His Son. Wala pong ibang minagnify ang Ama, kundi ang kanyang anak. And if we are the voice of God in this generation, sino po dito ang voice of God? God's voice is all about His Son. And if we are the voice of God in this generation, we are to speak only about His Son. Amen, mga kapatid. Kaya ito po yung takeaway na gusto kong iuwi natin at sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Only one thing is necessary, and by the grace of God, I will hear and speak only Jesus in His finished work on the cross and the resurrection. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, sa napakaraming mga katotohanan na totoo na at epektibo na sa buhay namin ngayon at magpakailan-kailan pa man. Dahil sa iyong tinapos na gawa. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, dalangin ko, Diyos,
na sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, ay malakaran po namin, matayuan po namin ang lahat ng katotohanan at resulta ng iyong tinapos na gawa. Na tunay nga pong sa amin pong buhay, sa amin pong mga alalahanin, sa amin pong mga kaaligagaan, iisa naman ang sagot at solusyon. Si Jesus lamang sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Lord, sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng paghanga, lahat ng pasasalamat. Hallelujah. Kapatid, kung first time mo na narinig ang mensaheng ito, wala ka pang kaugnayan kay Jesus. Alam mo bang laging may paanyaya si Jesus ng paglapit at pakikipagrelasyon sa Kanya? Kung gusto mo itong gawin, kapatid, sumunod ka sa isang maiksing panalangin ito. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, kinikilala ko na ako'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Salamat po na ako ngayon ay ligtas na at kailanman hindi ito mawawala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng paghanga sa iyo, aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa iyong tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay na naglagay sa amin doon sa winning side at kami ngayon ay palagi at lubos ng pinagpala at pinaburan dahil sa iyong tinapos na gawa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.